Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Sabado, September 2025. At oras na po natin programang Todo Balita Saturday Edition. As usual, sa lapuan sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa sa ibaing dagat at pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdesia daw. Kasama natin si Carol Liway Iparegire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Saldico, binawian ng travel clearance ng Kamara, pinauwi sa loob ng 10 araw. Todo Balita. Jingo Estrada, Joel Villanueva, hindi pa safe sa singit budget. Todo Balita. PBBM pinirmahan ng batas sa kauna-unahang Virology and Vaccine Institute ng Pilipinas. Todo Balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, pinakamalalang pagbaha sa Bali, Indonesia, 17 katao patay. Todo Balita. Sa ating mga balitang lokal, Third Quarter Special PDRM Council meeting isinagawa. Todo Balita. At LGU Bayang-Bayang ng MFPTA nakilahok sa dialogue ukol sa basic education support at shared accountability. Todo Balita. Serbisyo ng gobyerno umabot sa mga liblib na barangay ng Pangasinan sa pamamagitan ng serbisyo caravan. Todo Balita. Sa ating balitang sports, Chino Ginto nagbabuna sa professional wrestling. Todo Balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, nagpasya si House Speaker Faustino Bogie D. III na bawiin ang ibinigay na travel clearance ng Kamara de Representantes kay Ako Bicol Party List. Representative Saldico, tinutusan nito na umuwi sa Pilipinas sa loob ng 10 araw. The revocation is issued in the paramount interest of the public and due to the existence of pressing national matters requiring yung physical presence, sabi ng sulat ni D. Keiko. Pinauwi sa bansa si Ko sa loob ng 10 araw pagkatapos na matanggap ang abiso sa kanya ng Kamara. Nakasaad din sa sulat na kung mabibigo si Ko na bumalik sa tinakdang oras, ay ituturing ito na kanyang pagtanggi at gagamitin umano ng Kamara ang mga legal na paraan na maaaring magresulta sa pagpapato sa kanya ng disciplinary at legal actions. Binigyan din ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nitong Biyernes, September 19, na hindi palusot sina Senador Jingo Estrada, Joel Villanueva sa usapin ng daang-daang milyong pisong insertion sa 2023 at 2025 General Appropriations Act. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong Huwebes, sinabi ni Lacson na natagpuan ang 600 milyon na nakalan umano para sa flood control project sa Bulacan sa unprogram funds ng 2023 GAA. Ang naturang pondo ay iniuugnay ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan First District Engineering Office Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez. Mariin namang itinanggi ni Villanueva ang aligasyon laban sa kanya. Ayon kay Lacson, nakita ang 600 million sa dokumentong galing kay Senador Sherwin Gatchalian na nakasama sa mga slide. Sa kaugnay pa rin mga balita, humarap na si dating Department of Public Works and Highways Bulacan First District Engineering Office Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure
At marami umano itong ibinigay na testimonya. Mismong si ICI Chairperson Andres Reyes na nagsabing malayang sinagot lahat ni Hernandez ang kanilang mga katanungan at nagpakita ito ng kooperasyon sa investigasyon ng ahensya tungkol sa mga maanumalyang infrastructure projects ng gobyerno. Bilang patunay umano ng sinserong pakikipagtulungan sa ICI, nagboluntaryo si Hernandez na isuko ang kanyang mga luxury cars sa komisyon. Ayon kay Reyes, magpapatuloy ang pagkuha sa testimonya ni Hernandez alusunod sa magiging direktiba ng ICC. Napagalaman na sinumpinan ng ICC si Hernandez noong September 18 para humarap sa unang pagdinig ng komisyon ng flood control. Samantala, inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo-Ping Lacson, napapayagan ng Blue Ribbon Committee si Hernandez na pansamantalang makalabas sa detention facility ng Senado sa masusunod na araw upang mangalap ng mga ebidensya. Ani Lacson, sasamahan si Hernandez na mga security escort habang sinasagawa ang pangangalap ng mga dokumento at impormasyon na maaaring makatulong sa investigasyon ng committee. Patuloy umano ang ginagawang pagbabantay o monitoring ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police sa mga online posts sa social media tungkol sa kilos protesta ang gagawin sa September 21 laban sa korupsyon. May kinalaman ito sa napipintong malawakang kilos protesta bilang pagkondena sa mga maanumalyang flood control projects ng gobyerno sa darating na linggo. Sa isinagawang press briefing sa Camp Crame Biyernes na umaga, September 19, sinabi ni PNP ACG Director Brigadier General Bernard Yang na binabantay nila ang lahat ng uri ng post o content, particular na ang tinatawag na nasa borderline ng paglabag sa batas. Kabilang dito ang pagudyok sa publiko at pagkakaroon ng banta sa mga ari-arian, pasilidad at buhay. Samantala, nilinaw din ni Yang na walang problema at kanilang nirerespeto ang panghihikayat na sumama sa kilos protesta para sa pagpapahayag ng saloobin, subalit kung meron itong nilalabag na batas ay handa umano itong imbestigahan ng PNP ACG. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines Act noong September 12. Sa pamamagitan ng bagong batas, itatatag ang kauna-unahang pambansang Virology Research at Vaccine Development Institute ng Pilipinas sa ilalim ng Department of Science and Technology. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., ang BIP ay magsisilbing pangunahing institusyon sa pag-aaral ng mga virus at pag-develop ng mga diagnostics, therapeutics at bakuna. Ito ay sa pamamagitan umano ng One Health approach na pinagsama-sama ang kalusugan ng tao, hayop at halaman. Layunin ng bagong batas na labanan ng mabilis na nagbabagong viral threats at pagtuunan ng mga sakit ng tao, hayop at pananim tulad ng African swine fever, Asian influenza, tomato leaf curl virus. Gayon din ang pagsusulong ng virology discovery programs at vaccine research, magpatibay ng evidence-based policy, makipagtulungan sa mga international research institution at magbigay ng training upang paramihin ang mga eksperto sa bansa. Ipagbabawal na ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga malalaking cash withdrawals na lalampas sa 500,000 kada araw matapos sumabog ang skandalo sa mga anomalya sa flood control project ng Department of Public Works and Highways. Sa isang circular na nilagdaan ni BSP Governor Eli Remolona Jr. nitong September 18, pinagbawalan na ang mga bangko at iba pang financial institutions na sakop ng BSP na payagan ng cash withdrawals na lalampas sa 500,000 kada araw. Kung lampas dito, ang kailangan dapat idaan na lamang sa mga cheque, fund transfer at digital platforms.
Sa pinakahuling sectoral assessment at surveillance monitoring ng BSP, kinilala nito ang mga banta na dala ng cash transactions ng mga bangko at iba pang BSP supervised financial institutions at naging malinaw kung paano ito inaabuso. Magiging epektibo ang bagong panuntunan 15 araw matapos ang paglalathala nito. All out ang suporta ni Dr. Antonio Goytiak, Chairman Emeritus, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pinaigting na kampanya laban sa korupsyon na kanyang binigyan diin bilang isang moral at pambansang tungkulin, hindi lamang usaping pampolitika. Ang panawagan ni Pangulong Marcos na wakasan ng korupsyon ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa sa matiwali. Ito ay para balikan dangal ng sambayan ng Pilipino at matiyak na bawat pisong mula sa kaban ng bayan ay tunay na nakikinabang ang taon bayan, ani Goytiak. Kaugnay nito, sasagawa ng September 21 People's Movement Against Corruption ang Anti-Corruption Peace Rally sa September 21 mula ika-4 ng hapon hanggang ika-7 ng gabi. Ang pagtitipon ay magsisimula sa kaban ng Moraita at magmamarcha patungong Mendiola na isang makasaysayang lugar ng laban ng taong bayan. Layunin ng marcha na ipakita ang suporta kay PBBM sa paglaban sa katiwalaan at papanagutin na lahat ng nasa likod ng mga palpak at ghost flood projects o flood control projects na kumain sa kaban ng bayan at nagdulot ng matinding pagkadismaya sa mamamayan. Balita sa ibayong dagat, abot sa 17 katao ang nasawi sa Bali, Indonesia kasunod ng pinakamalalang pagbaha na naranasan sa isla sa loob ng mahigit 10 taon. Dala ng malakas na ulan noong Martes at Miyerkules, nagkaroon ng matinding pagbaha at landslide na kumitil sa buhay ng 8 biktima sa Denpasar habang patuloy na hinahanap na ma-rescuer ang ilang pang nawawala. Karamihan sa mga biktima ay inanod na rumaragasang tubig baha. Sa ulat, abot sa 385 mm o millimeter ng ulan ang bumuhos sa loob lamang ng 24 oras. Dahilan upang lumikas ang daang-daang residente. Binaha ang mga kalsada, nasira ang ilang tulay at naparilisa ang transportasyon sa buong isla. Karaniwan ang pagbaha sa Indonesia tuwing tag-ulan mula September hanggang Marso, pero ayon sa mga eksperto, mas pinalala ito ng krisis sa klima, sobrang pagdevelop at malawakang pagkalbo ng kagubatan. Sa ating mga balitang lokal, nagpulong ang lahat ng ahensya sa ilalim ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa 3rd Quarter Special PDRM Council Meeting kahapon, ika-19 ng Setyembre na pinangunahan ni Pangasinan PDRMO sa direktiba ng PDRMC Chairman Governor Ramon Gico III. Pinag-usapan ng bomb threats, protocol, epekto ng nagdaang bagyong Krising, Dante, Emong at Ardana assessment result. Tinalakay din na iba pang paksa na inilahad ng mga miyembro ng konseho at nagrekomenda ng mga hakbang upang marisolba at mapabuti ang serbisyong publiko. Samantala, sa bayan ng Bayambang, nakilahok ang LGU Bayambang at ang Bayambang Municipal Federated Parents Teachers Association sa isang mahalagang dialogo ukol sa basic education support and shared accountability na inorganisa ng Department of Education Social Division's Office o SDO1 Pangasinan. Ang naturang aktibidad ay sinagawa noong sa September 19 sa Conference Hall, ikatlong palapag ng Building 1 ng SDO1 Pangasinan sa Lingayen. Layunin ng dialogong ito na higit pang mapalakas ang komunikasyon at ugnayan sa pagitan ng DepEd, SDO1 Pangasinan at mga pangunahing stakeholders upang mas mapatibay ang implementasyon ng mga programang pang-edukasyon sa buong lalawigan. Dumalo sa nasabing pagtitipon ng Municipal Information Officers at mga Municipal Federated PTA Presidents mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Samantala, higit 700 residente ng Barangay Kabaluyan 2nd sa mga Tarang Pangasinan ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo sa isang serbisyo caravan
na inorganisa ng Department of Interior and Local Government Pangasinan noong Miyerkules, September 10. Ang programa ay naglalayong ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga tao at komunidad. Pinagsama-sama ng karavan ng mga ahensya at katuwang ng pambansang pamahalaan upang maglingkod sa mga liblib at mahihirap na lugar. Tiyakin ang napapanatiling pagunlad at itaguyod ng kapayapaan. Sabi ni Ricky Dulay ng DILG Pangasinan Local Government Operations Officer, ng karavan ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na mas maunawaan ang papel ng gobyerno at mga serbisyo at programang iniaalok nito. Ipinaliwanag ni Dulay na ang karavan ay tumutulong sa mga komunidad na maunawaan ang mga serbisyo ng gobyerno at pinapayagan ng mga ahensya na marinig ang kanilang mga alalahanin at pangangailangan sa antas ng katutubo. Matagumpay na muling idinaos ang Buntis Congress 2025 sa Balon Bayambang Event Center nito ika-19 na Setyembre o kahapon. Pinangunahan ng Rural Health Unit 2 ang taunang programa sa ilalim ng temang Healthy Moms, Healthy Babies, Empowering Every Step of Motherhood, na naglalayong palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga ina sa tamang pangangalaga sa kanilang sarili at sa kanilang mga sanggol sa sinapupunan. Sa pambungad na mensahe ni Dr. Andrian Estrada ng RHU2, binigyan din niya ang kritikal na papel na maagang pag-iwas sa mga maling nakagawian at komprehensibong pangangalaga sa kalusugan ng mga buntis. Ang inyong kalusugan ay siya magiging pundasyon ng kaligtasan ng inyong mga sanggol pagdidinistrada sa harap ng 78 dumanong mga ina at buntis. Naging sentro ang programa ng mga lectures mula sa eksperto, tinalakay ng isang OB-GYN ang mga prenatal care tips at mga dapat iwasan sa pagbubuntis. Apat na individual at isang grupo ang kinilala ngayong 2025 bilang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo sa Rehiyon 1. Ang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo ay ginagawad sa mga kawani ng gobyerno na nagpapakita ng natatanging ambag sa bayan sa pamamagitan ng makabago, epektibo at makataong serbisyo na may malawakang benepisyo para sa publiko. Ang kanilang walang kapantay na puso, galing at serbisyo makabayan, ang mga lingkod bayani na ito ay nagsilbing inspirasyon sa bawat kawani tungo sa mas matapat, mas mahusay at mas makabuluhang pamahalaan. Tabayanan ninyo kung sino ang mga ito sa ating pagbabalik mamaya sa ikalawang bahagi ng ating programa. Samantala, nilunsad kahapon ang bakuna eskwela o school-based immunization program para mabakanuhan ang grade 7 students laban sa measles, rubella, tetanus at diphtheria. Naging posible ito dahil sa pagtutulungan ng local government units at Kalasyaw sa panguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat mga Kalasyaw Municipal Health Office, Department of Health at Department of Education. Layunin na aktibidad na ito na protektahan ng mga mag-aaral laban sa masakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa mga nasa likod ng programa, kabilang si Municipal Health Officer Dr. Gemma Idos Rodrigo, Dr. Amadeo Sarate ng District Management Office 4 mula sa DOH CHT1 at National Immunization Program Coordinator Gerson Balduesa Quinto. Malaki rin ang pasalamat ng LGU Kalasyaw sa Comprehensive National High School ng pinamumulan Dr. Karina Untalasco at School Nurse Blessa Solueta sa malugod na pagtanggap sa aktibidad. Naging mabilis ang pag-administer ng bakuna dahil sa Rural Health Midwives at DOH RHR personnel. Sa ating balitang sports, tuloy na nagretiro ang isa sa mga haligi ng Filipino Pro Wrestling na si Chino Golden Boy Ginto. Si Ginto ay naging pundasyon ng pagangat ng FPW sa pagiging competitive nito at malikhain
na nakapagbibigay ng inspirasyon sa matagahanga at kapwa nito wrestler. Matagal ninais ni Ginto sa kanyang pagpapatuloy sa unfinished business na makamit ang inaasahan na corona hanggang sa pagpasok ng mga bagong bituin na mga sumisikat na rin bago tuluyang nagpasya ang tunay na icon ng FPW na yakapin ng kanyang swan song. Hindi naman naiwasan ni Ginto na tuloy aminin sa panayam na sa The Scoreboard ng Milyonaryo News Channel ang dahilan ng kanyang maagang pagre-retiro. Well, I always say that if you're not in the business to be a champion, then why bother being in the business, right? Sabi ni Ginto. So it has been a journey for the past year. Now me wanting to be the champion and our president Rido doesn't want it to happen. So I had to put matters in my own hands, put my career on the line, and and tonight was a culmination of that. Sumanya kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Ang inyong tagapagbalita ko po, si Susan Valdez daw. Kantabay po natin si Eddie Garcia. Ang oras po natin, ganap ng alas 5:23. Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ
DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:28. Welcome po sa ikalawang bahagi ng ating programang Todo Balita Saturday Edition. At kami po yung matagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Ayan, araw na po ngayon ng Sabado at hindi pa pumasok. Wala, ano pa siya? Sumisilip. Oo, si Nando. Pero ang pinagpapasalamat ko kanina, wala pang balita na nagkasalubong sila ni Mirasol. Mukhang talagang umalis na si Mirasol. Talagang parang iniwasan ni Mirasol si Nando. Oo, ay hindi niya type. Buti na lang. At hindi niya nasalubong pagpasalamat na kasi talagang binabantayan pa po ng ating binabantayan ng mga otoridad sa larangan ng yung lagay ng panahon. Sa larangan ng mga tumitingin sa lagay ng panahon itong si Nando. Pero ito po alas 3 3 minutes ago. Mula sa Pangasinan PDRMO Thunderstorm Advisory issued at 5:20 ngayon September 20, moderate to occasionally heavy rain showers with lightning and strong winds are expected over Pangasinan, pero particular Sual, Sitep Alaminos, Burgos, Agno, Bani, Anda, Bulinaw, Dasol, San Carlos City, Bimali, and Urbistondo. Yan. Malapit na sa Dagupan. Nilampasan niya ang Labrador. Unang Labrador Tapos bigla siyang nagpunta ng nilampasan din niya Bimali. Nilampasan din niya ang Bugalyon. Biglang lumukso sa Bimali at Urbistondo. Hindi pa magkatabi yung ang link nila ay San Carlos. Magkatabi yung Urbistondo, San Carlos, Bimali. True. Within the next 30 minutes to 1 hour. Ayan. Pero dito sa atin, kanina, bago ako umalis talaga. Pero sabi pa niya, the above conditions are being experienced in Pangasinan. So, Lingayen, Labrador, Bugalyon, Infanta, yung binigyan natin kanina, Mabini, Aguilar, and mga taram, which may persist within 1 to 2 hours and may affect nearby area. So, kasali rin sila. Sabihin, nararamdaman na nila yung moderate and occasional rain showers. Pero dito nga sa atin, mukhang maganda. So far, sana. Ang lagay ng panahon, pag tumingala ka, kita mo pa yung blue na kalangitan. Pero bagyo na siya. Bagyo na, ito si Nando. Kaya, huwag pakampante dahil pa ang bagyo po ngayon ay parang ganyan. Kahit nung isang araw pa sinabi na posibleng super typhoon. Paano yan, Pag-asa? Ayan. Pero nasa linya ngayon ang Pag-asa Dagupan. At alamin natin ang lagay ng panahon. Hello, good morning. Si Sir June. Yes. Sir June. Yes, ma'am. Good morning po. Yes, sir. Kumusta po? Ano po yung lagay ng tayo ng panahon natin? So ngayon, ma'am, ang lagay ng ating panahon dito sa ating studio na pagtutunan ang Dagupan City. Dahil tayo sa pag-ira ng ating kabagat, ay magpapatuloy po yung ating maulap na pakawirin na may kalat-kalat na pag-ulan
kakibat na rin po dyan yung localized thunderstorm. So, wala rin po tayong warning na nakataas. So, yung ating mga isda ay malayan mo na sila pumulaot. Pero sinasabihan na rin po sila na mag-ingat na rin po dahil sa mga localized thunderstorm na biglang mga pagdilos ng pag-ulan. Kaya naman doon sa bagyo nating binabantayan, at ito ay intensify o lumakas habang ito ay kumikilos ng northwestward sa may Philippine Sea. So, ang sentro ng bagyong si Tropical Storm Sihir, Nando, ay namatali ko na may layong 780 kilometers east ng Kasiguran, Corolla. Taglay ng lakas ng hangin na umabot ng 100 km per hour, malapit sa gitna, at pabugsog hangin na umabot pa rin ng 125 km per hour. Kumikilos itong si Bagyong Nando sa direksyon na northwestward sa bilis na 10 km kada oras. So, ngayong hapon, ang layo ng Bagyong Nando ay na 700 km east ng Surigao, City, Cagayan. Sa ngayon, wala rin po tayong nakataas na babala bilang isa sa anumang panig ng ating bansa. At nagpapatuloy na itong bagyong si Nando sa susunod na Lunes o bukas ay mag-intensify ito sa typhoon category. Ayan. So, kailan po natin inaasahan na magkakaroon po o malalaman yung signal po? So, mamayang hapon o bukas, meron tayong ilang bahagi ng bansa na magbabala tayo ng bilang isa sa ating bansa. Pero malakas po itong bagyo, Sir John. Yes, aabot ito ng typhoon at hindi natin naalis yung posibilidad na mag-reach ito ng super typhoon. Oh my God. So, Lunes or bukas or Lunes ang expected na pagdating po ng bagyo? Yes po, ma'am. Ito ay inaasahan natin na malakas itong bagyo ito si Nando. Kaya dapat natin pagmamahal. Okay. So, thank you very much, Sir June. Yes, Ma'am Susan, Ma'am Yuan, magandang umaga rin po at abang na nasikot yung update, mamayang ikawalong ng umaga po. Okay, maraming salamat po. So, yan po yung lagay ng panahon. So far, okay pa. Ngayon, pero inaasahan pa rin, tinitingnan pa rin ng pag-asa na ito ay maging super typhoon. Pero ang trajectory niya dun sa may Region 2. Hanggang ngayong hapon, asahan yung Pero ano yung ay nakalipas na mga araw na talagang pinakita malawak eh. As in parang buong Luzon ang yung kanyang target. Pero yun nga na lang yung pong magagawa po natin yung pag-iingat. So yung mga bubong, yung naririnig natin kahapon yung mga nasalanta ng mga nakalipas na bagyo, nilalagyan na nila ng mga pabigat yung kanila mga bubungan para parang yung iba parang funny, pero ito kasi yung noon. Pero hanggang ngayon ganoon pa rin, lalo na yung mga hindi talaga matibay yung kanilang mga bubong. At saka syempre yung mga nakapagbaba na ng kanilang mga gamit pagkatapos po nung sino ba yon? Emong yung sunod ay get ready na rin. Hindi lang be ready, get ready. Oo, itaas yun yung mga dapat itaas. Yung possibility, lalo na ang bilis ng tumaas yung tubig baha sa iba't ibang lugar, hindi na lang dito sa lungsod ng Dagupan. Napakahirap pong maglaba. Hirap maglaba, lalo na mababad sa tubig baha. Naku po, tagal matanggal yung amoy, yung mabahong amoy. At sana maging maganda yung panahon maghapon ngayon para naman yung mga construction workers na gumagawa ng mga kalsada at saka iba pa, parang dun sa amin, kasi ang ginagawa nila kahapon ay yung bahagi ng sidewalk dun sa side na namin. Sana maging maganda yung panahon maghapon para matapos na nila at maka-move on kami sa next level. Sana matapos na yan kasi parang isang taon na yan.
Ano pa lang yun, sidewalk pa lang. Hindi pa inumpisahan yung concreting ng kalsada. Mahaba-habang panahon pa po yun. Yung malapit sa PNR site, hanggang sa dulo lang drainage pa lang, wala pa yung cover at kaya yung sidewalk. Wala nakalagay doon sa wala nakalagay na bilang ng araw? This project, yung expected to, yung matatapos siya. Meron Kung hindi ako nagkakamali, mga 280 days. Oh. Kung hindi ako nagkakamali. Pero marami ng araw na... Almost 1 year. Doon lang sa na yun? Stretch na yun? 280 days siya? Ang haba niya hanggang dun sa may... pangalawang pangalan nito, junk shop. Kung familiar po kayo dyan sa dinadaanan noon ng Mangaldan, Manawag at saka San Fabian na jeepneys. 3 kasi yung doon, junk shop, hanggang doon sa pangalawa. Bakit kaya hindi kasi pareho din lang naman, bakit kailangan nilang tapusin yung 280 days kung pwede naman nilang tapusin yun ng mas mabilis. Yung gagastusin nila doon sa ika-280 days, idagdag na lang nila yung tao doon na para madagdagan yung mga ewan ba kung ano ba yung kung ano yung sistema na yan. Wala mas lalong humaba pa yun kasi syempre maraming araw na hindi sila nakapagtrabaho, lalo na nung si Emong, yung 3 sunod na na bagyo. Plus parang ganyan, kung biglang uulan, o kaya inaasahan nilang uulan, hindi sila magbubuhos ng semento. Kasi masisira lang. So ngayon, hindi sila magbubuhos? So ngayon, mukhang maganda naman yung panahon, so posibleng magbuhos sila. Kasi sila kahapon nagbuhos sila. So, kung tingin nila maganda yung panahon ngayon, medyo mahaba-haba yung malalagyan nila ng semento. Pa lang yon, sidewalk pa lang. Yung kalsada mismo na mas maluwang, question mark kung kailan. Pero anyway, bukas naman, so kung inaantabayanan po itong si Bagyong Sinando, bukas naman, eto yung preparado na ang maraming grupo sa gagawing anti-corruption rallies. So iba lang yung sa Metro Manila, merong 2 identified na areas, Luneta, plus yung sa Simbahang Katoliko naman, dun sila sa may sa EDSA Shrine. Pero nilinaw ng grupo na yon na magsasagawa ng anti-corruption rally sa may EDSA Shrine na hindi ito nakakonsentrate lang sila sa anti-corruption. Hindi ito rally kontra sa namumuno o sa gobyerno, kundi anti-corruption. Pero actually, yung nilabas natin, yung balita kanina, support nila ito kay PBBM doon sa kanyang fight against against corruption. Meron ding ibang mga grupo na nag-organisa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So yung sa I think ito yung sa church, Trillion Peso March Sunday. Sa Sunday po lahat ito. Kaya yung 2 klase ng grupo, ang 2 klase ng dasal. Yung isa, huwag sanang bumagyo o kaya wag muna sanang magparamdam sa lugar ng venue ng rally para matuloy ang rally. Yung isang grupo naman nagdadasal na sana umulan. Para hindi matuloy ang rally. Hindi matuloy ang rally. Dito sa Dagupan, meron din. Ito yung church-led. Ito ay gaganapin naman. Ito yung anti-corruption. Gaganapin dito nung una, yung advisory nila, na gaganapin sa may bandang likuran. Sa may Zamora. Sa loob mismo. Yung compound. Pero, yung change venue nila, advisory, gaganapin na dun sa may Zamora. And dito sa may Jovellano Street. Ayan. Meron pong mga panawagan, tie white. Puti ngayon, hindi na yellow. Tie white stand for what's right. So, fellow citizens, the fight against corruption isn't just in the street. It's in our homes. Pwede rin sa mga bahay, roads, and communities. So, itong week na to, may mga naghihikayat na ipakita ang pagkakaisa and disgust sa corruption through a simple act. Magtali ng white ribbon sa inyong mga side mirror ng inyong car, o pwede nyo itong isabit kahit saan, anything white on your fence or windows. Kung wala kayo ribbon, pwedeng gumamit ng kahit na puting handkerchief, cloth scrap,
of old garment. O nga, malumang damit, ano? Oo. So, white symbolizes purity, justice, and unity. It's a silent but powerful statement that we've had enough of corruption. Enough is enough. Jail the corrupt. Yun. So, ito yung announcement ng Lingayen Dagupan Archdiocese Metropolitan Cathedral, Parish of St. John the Evangelist. So, from the original na venue, ito yung kanilang Stand Against Corruption, Rosary Rally and Candle Lighting Ceremony. Yung Cathedral Sidewalk in front of Cathedral Patio. Yan yung original. Pero yung advisory nila kahapon, nakalagay dito, there would be a change of venue for the Rosary Rally and Candle Lighting Ceremony. Instead of at the Cathedral Sidewalk / Cathedral Patio, it would be done at the main gate of the St. John Cathedral School, Zamora Street, to the sidewalk and street of Chancery, ito Zamora Jovellanos Street, to the Cathedral, ito naman yung Burgos Street, word for wide coverage of the event. Kumbaga sa palibot ng St. John Cathedral Church from Zamora, Jovellanos, and bahagi ng Burgos Street. Ayan, sa mga nagtatanong naman, Dulap, Nathan, andin naguno yan. Madang alas 10 ng umaga yung doon, yung nakita natin sa ating mahiwagang kalendaryo, 1.6 meter above sea level. Ayan. Mataas yun. Mga ay 1.6 meter nga yung taas ng tubig. At yun mamaya alas 10 ng umaga. Kaya pwede na ako mamalengke. Kasi nung mga nakalipas na araw, at tagilan tampul Dulap lang, ang kamakaulad baloy. Makaulad ka baloy, kaya lang, siyempre, kung gusto mong magyak-yak sa baha, pwede na rin. Pero pag iniwasan mo, ganun, pwede na rin. Iwas na muna. Okay, mga kaibigan, pero mamaya, tuloy. Ayan, at least, maganda pa rin yung panahon. Yung merong mga aktibidad ngayong araw, wag nyo na munang i-postpone para matuloy na. Kasi, ang inaasahan na pagdating po ni Nando, bukas pa. Alam mo ba ang pangalan ni Nando sa International. International? Hindi ko alam Ragasa. Hapon. Pangalan pala niya, Ragasa. Rumaragasa. Hapon siya. Oo nga. Ragasa. Pagdating dito, Nando. Pero hindi, masabig Nando. Pero meron, may advisory din dito na basa po natin mula naman sa bayan po ng mga taram umisa. Pero shinare to ng mga taram PNP. Paalala sa publiko, sabi po dito, base sa opisyal na pakikipag-ugnayan sa mga contractor at engineer ng DPWH, ang tulay sa pagitan ng mga taram at San Clemente ay hindi po isasara. Hinihikayat po namin ang lahat na maging mapanuri sa mga impormasyon na nakikita sa social media. Huwag basta-basta maniniwala o magbahagi ng balita. Sabihin natin in general na to. Huwag magbahagi ng balita kung wala itong malinaw na batayan. I-verify muna ang impormasyon sa mga kinauukulan bago ito ipakalat. So, hindi daw magsasara. Hindi daw isasara yung tulay sa pagitan ng mga taram at San Clemente. Pag San Clemente, Tarlac. Ang daming, actually yung papuntang, pag galing ka dito sa Central Pangasinan, papunta sa Urbistondo naman, ang daming rerouting kasi may mga lugar na ginagawa yung bahagi ng kalsada o kaya hindi pwede yung sabay-sabay na dadaan ang ilang sasakyan sa isang tulay. Ang daming rerouting. Pati yung papunta sa may factory ng Bellas Puto dito naman sa Calasiao, may rerouting din dahil sa ginagawang bahagi ng kanilang barangay road. So, very clear to ang sabi nga po ng mga tarang PNP, huwag maniwala, basta-basta maniwala, maging mapanuri. Sa lahat po ng impormasyon, maging mapanuri po tayo. Okay, mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na po 5:46. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWIZ Karamba. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan.
Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Meron pa tayong 9 na minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Yes, mga kaibigan, ngayon po ay September 20, Sabado. Meron pong mga naka-schedule na gaganaping coastal clean-up sa bayan ng Lingayen. Ito po yung Municipality of Lingayen. In celebration sa Tourism Month, sila ay magsasagawa kikisali sila sa International Coastal Cleanup Drive. So yung sa kanila, magkakaroon ng Coastal Cleanup Day and Tourism Month.
ang 5:30 a.m. So nagsimula kanina ang kanilang assembly sa may C. Pangasinan sign sa bandang likuran nito ng Capitol Complex. C. Pangasinan sign, Lingayen Beachfront. Ito ay proyekto ng lokal na pamahalaan ng Lingayen sa pangunguna ni Mayor Josefina Iday Castañeda sa pamamagitan ng Lingayen Tourism and Cultural Affairs Office at saka ng Municipal Environment and Natural Resources Office in collaboration sa iba't ibang mga opisina at mga agencies. So kung gusto nyo pong sumali dyan, habol kayo dyan sa may C. Pangasinan, bandang likuran, malapit po ito doon sa World War II Veterans Marker, yung bagong location niya, malapit sa reflecting pool. Yung bahagi na yan. Samantala, sa San Fabian naman, meron din po silang naka-schedule sa pamamagitan naman ng SM Center Dagupan through yung kanilang SM Cares International, meron silang coastal cleanup, kapartner din nila ang local government unit at iba't ibang mga non-government organizations. Ang venue naman nila, magkakadugtong to na coastal line, Barangay Bulasi, Barangay Mabilao at saka Barangay Subol. So alas 6 ng umaga naman yung kanilang umpisa sa pamamagitan ng Zumba. So exercise muna, 6:30 start na ng coastal cleanup. Ang Innerville Western Downtown Dagupan, meron din silang nakaschedule din na coastal cleanup bukas sana sa Bani. Pero dahil nga sa itong paparating na at saka tree planting activities at iba pa, dahil sa paparating na bagyo, pinospone muna to kasi sayang yung paglilinis dahil sigurado pag ganitong bagyo yung dumi sigurado diyan ay inaasahan yan at saka sayang din baka mamaya siyempre bagong tanim yung mga puno na itatanim masisira lang sayang kaya pinospone na lang yon itong mga nabanggit na mga aktibidad. Pero binabati ko po ang pero dito sa yung ating activity naman sa Downtown Dagupan, Innerville Downtown Dagupan, tuloy mamaya diyan po sa Mayumbo, diyan po sa PNR basketball court. Oo, sa covered court. Pero ano po to ha, may mga target recipient. Yes, hindi kakayaning maging beneficiary ang lahat doon sa mga gagawing activities. Ayan. Sana maintindihan po ng mga kalugaran ko diyan sa may PNR. Okay, binabati natin ang Alaminos. Meron itong inilabas na meron ginawaran ang Lingkod Bayan Bayani, 5 Lingkod Bayani. So, 4 na individual at isang grupo ang kinilala ngayong 2025 bilang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo sa Region 1. Mataas po yan na pagkilala, civil service mismo. Ang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo ay ginagawad sa mga kawani ng gobyerno na nagpakita ng natatanging ambag sa bayan sa pamamagitan ng makabago, epektibo at makataong serbisyo na may malawakang benepisyo sa publiko, para sa publiko. Sa kanilang walang kapantay na puso, galing at serbisyo makabayan, ang Malingkod Bayani na ito ay nagsilbing inspirasyon at sa bawat kawani tungo sa mas matapat, mas mahusay at mas makabuluhang pamahalaan. So, out of dito sa 5 na to, 2 individual at yung isang grupo nanggaling po sa LGU Alaminos. Congratulations at congratulations kay Mamay. Unahin natin yung bakit ka ba nagpe-play again? Yung isa, si Eduardo Badua, Dr. Eduardo Badua ng Medical Center Chief 3 na Ilocos Training and Regional Medical Center. So, siya yung isa. Pangalawa, si Eleanor Bruno ng ang PESO manager ng City Government of Alaminos at sa Alaminos na yun. Pangatlo, si Divina Fontanilla, Municipal Mayor ng Bacnotan, La Union. At pang-apat, si Ma'am Maylin Manalastas, ang CDRMO ng Alaminos LGU ulit. At yung individual na ginawaran ng Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo, Regional Awardee, ang City Civil Registry Office group category ng
LGU Alaminos. Yan, Ayan. congratulations. At syempre, muli, yung pagbati natin kay Ma'am Maylin Manalastas, ang kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Alaminos, 2025 Regional Awardee, Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo. Parang ano na to, parang ordinary na sa kanya yung makatanggap ng ng award. Halos taon-taon tumatanggap siya ng ng pagkilala. Oo, pagkilala. Pero pag sinabing galing sa Civil Service Commission, ay ito na yung yan, napakabigat po kasi na award. Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo. Tsaka Civil Service. Pag Civil Service ay talagang palakpak. Congratulations. Ang pag mga ganyan, ang daming mga requirements, ang daming mga kailangang, ang dami nilang kailangang isumite. Hindi lang basta-basta, ito, recommended by, ito yung kanyang accomplishments, hindi po ganun kasimple. Pero yun nga, sabi ko nga, galing talaga ng Alaminos. Ayan. Yang puro trabaho. Lalo na to si Eleanor Bruno. Eleanor Bruno. Si Ma'am Len Bruno, na dati ng CIO, at nang matalaga siya diyan sa peso, nagtuloy-tuloy yung tawag nito, yung pagpapakitang gilas ng peso. Actually, kahit na si Maridel Rabac ng Poso. Oo. Kaya lang wala pa silang wala pa silang yung parang pinakamataas na katulad nito, peso, merong dole. Meron silang wala pa silang pinaka-agency talaga na direct na kikilala doon sa kanilang galing, kasi yung Poso nag-isa din sa Dagupan di ba? Kumbaga, yun kasi itong Poso o Public Order and Safety Office under the Mayor's Office kasi ito, hindi siya kagaya ng ibang mga departamento na meron silang higher na opisina. Kahit sa sa budget, 'di ba? Meron yan, mas mataas din. Inorganize siya ng LGU. Wala pang parang kumbaga sa LGU initiative itong Poso. Kaya wala pang sabi ko nga kay Maridel, kung meron sigurong agency kayo, ay kung meron kayo talaga yung pinaka-agency ninyo, sigurado na rin naman na makikilala rin naman yung kanyang husay at galing. So, meantime, wala na tayong sapat na oras, paubos na yung oras natin. So, Sabado po ngayon, anong ulam? Anong masarap na lulutuin ngayong umaga? Ayan. Anong ini-imagine yung gusto nyong ulamin? Ako, gusto ko yung pakbat Ilocano. Pakbat Ilocano kasi hindi yun ginisa. Basta ako ang gusto ko, bangus na prito. Kahapon pa ako nagka-crave niyan. Rafael Acosta, Mangalag, tsaka kamatis. Uy, tsaka magkamay. Diba? Naalala ko tuloy yung mga napapanood ko mga post ng mga pamilya Pacquiao. Pag kumakain sila, yaman milyonarya, billionaire. Sarap na sarap sila. Kamay. Mas masarap naman talagang kumain ng mga nakakamay. Tapos may mga grabe naman, bakit hindi sila magkutsa? Gusto nila magkamay. Masarap nga kayo, mas malinis pa nga yung kamay Gasa mo yung kamay mo. Rodel Idades, Peralta, Rafael Acosta, Mangalyag, Ernesto Mosada, si Sis Grace, good morning, tsaka si Nanay Daddy. Nanay Daddy, good morning. Tsaka si Daduya Rizalde. Good morning din kay Achikora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. Ayan, si Mama Entropa mula sa taas hanggang sa ibaba. Thank you, DC. Nakikinig dito sa atin. Good morning. At saka, hindi ko pa rin nahanap yung mga iba. Kasi madami, pagka naalala lang natin kapag patapos na. Tsaka hindi na natin mahanap yung atilistahan. Pero mga kaibigan, Sabado po ngayon, wala na po tayong sapat na oras. Babalik po kami ulit sa Monday. So, bukas, inasahan po ang pagdating ni Nando, maging handa po tayo lagi. At saka yung mga rally kontra anti-corruption, bukas din po yun. Ang panawagan lang ng mga organizers, hindi naman kailangang maging physical na andun kayo. Pwede kayong sumali, nasa bahay, magsabit lang ng whatever na puti. Kumusta dyan sa Maluwad? Si Kapeng, namimiss ka na namin. Ayan, dyan sa Good morning, Kapeng de los Santos. Okay, mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo. Susunod agad,
Ay, patabayan po din yung susunod na programa. Nakasama po natin sa technical side si Kaeli Garcia. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susana Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.